Isaiah 66, verse 1 to 2. Thus says the Lord, Heaven is my throne, and the earth is my footstool. What is the house that you will build for me? And what is the place of my rest? All these things my hand has made, and so all those things came to be, declares the Lord. But this is the one to whom I will look, he who is humble and contrite in spirit, and tremble at my word. Manalangin po muna tayo. Panginoon, ikaw po ang may-ari ng iyong mga salita, kapangyarihan, at malalim po, mahirap pong unawain, at turuan niyo po kami na maunawaan ang iyong mensahe. At ang aming mga puso, Panginoon, ay palambutin niyo po at linisin. At ang aming mga nakapiling sa aming mga ay tanggalin, at naway ang bawat isa ay mapagpala sa iyong mensahe sa amin. At hinilin din po namin ang tulong ng Banal na Espiritu sapagkat ang aming pangunawa ay maliit at kakarampot lamang. Patunay na kailangan po namin ang inyong tulong. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa aklat po ni Bobby Harrington and Josh Patrick, nababasa po ako, mayroon po silang book na Disciple Makers Handbook. May definition sila ng cultural Christian and disciple of Jesus. Introduction po. Sa aklat po na ito, na ang ibig sabihin po ay ang cultural Christian, nakabase po ang kanilang pananampalataya sa kultura, tradisyon, o kanilang pinabibilangan. Ngunit ang kanyang buhay ay hindi nakasentro sa pagsunod kay Jesus. Sa Disciple of Jesus naman po, isang taong tunay na sumusunod kay Jesus, transformed by God, at committed sa mission ng gospel. Itong halimbawa na ito ay may connection po sa ating mensahe. Ang ating pong pag-uusapan o ang ating subject ay nakasulat po, The people whom God looked upon with favor. Ang dating Biblia po na nakasulat po dito, ngunit itong tao ito ay tinitingnan ko. Amen? Pag-aralan po natin ang salitang looks upon with favor. Ang original Hebrew language po niyan ay, ang pronunciation po is eshkop. Amen? At ang root po nito ay, ang ibig sabihin is to look upon, to gaze at, and to observe attentively. At ang form po niyan is person singular and perfect, and I will look and I will gaze upon. Amen? So ang example po dyan ay yung nanay na bagong panganak at ang kanilang nanay at tatay na bagong panganak na tinitingnan nilang mabuti ng maingat, attentive, at punong-puno ng pagmamahalakan ng tingin at may pabor doon sa kanyang bagong panganak na baby. At naalala ko po at testimony ko po ay yung nanay ko nung ako po ay pinanganak niya sa public na paanakan, at uso po kasi ang rumors na sa public na paanakan ay pinagpapalit ng baby, pinagsiswitch. Amen? So sabi po ng nanay ko, tinignan niya ako mabuti. Yung aking mata, yung unal, aking balat, ang aking buhok, at dahil nga gano'n ang ginawa ng nanay ko, kasi ang rumors po nun is pag-switch ang baby na may sakit, isi-switch sa baby na malusog. Amen? So, ako po, sabi ng nanay ko, tinignan niya talaga ako ng mabuti. I-look upon, nag-gaze po talaga siya, at tinignan niya ako ng may palatandaan ng mayroong pagmamahal. Kaya ang ibig sabihin mo ng gaze upon, to look upon, ay itong tao na ito ay tinitingnan ng ating Panginoon. Yung nakasulat doon sa ating pag-aaralan ng mensahe. Amen? Bago po tayo, pumunta muna tayo sa context and background.
Ang author po dito ay si Isaiah, syempre, son of Amos. He was called to his prophetic ministry. He prophesied for more than 40 years to the nation of Judah during a time of a great moral and political upheaval. Ito pong political upheaval at itong context ko na ito ay nakita ko lang po doon sa Bible Survey Manual ng aming professor at nagkasabasa po ako doon. At ang Judah po ay outwardly religious, but God not pleased. Temple worship, but heart are from God. And Judah under divine judgment. Sila po kasi ay nag-turn sa ritualism, selfishness, and pagan practices. Amen? Magbasa po natin yung mga context and reference dyan. Sabi po at wala akong naihandang presentation. Sa Isaiah chapter 1, Isaiah 29, Isaiah 57, Isaiah 66, binasa ko po yung buong book ng Isaiah. At okay po sana madali lang po sana kung ang mensahe ay isang verse lang. Ngunit ang verse ko po ay dalawa, Isaiah 61 and Isaiah 62. So, kagaya ng mga naunang mga kapatid na nagbahagi, sa akin po is medyo challenging po ito para po sa akin. Sapagkat kukuha po ako ng tatlong main point at kailangan hindi mo pwedeng iwan ang unang verse sa Isaiah 61. Kaya ma-observe po natin dito bago tayo pumunta sa ating main subject, nais ko lang po obserbahan natin ang talata sa unahan bago doon sa subject. At sabi sa verse 1, thus says the Lord, hinihiling ko po na ang bawat isa ay maging bereya po tayo. Heaven is my throne, and the earth is my footstool. What is the house that you will build for me? And what is the place of my rest? All these things my hand has made, and so all these things came to be. Ang dalawang bagay po na ating ma-obserbahan sa verse 1 ay yung pagiging transcendence ng Diyos at sovereignty o soberano ng ating Panginoon. Una, pag-aralan natin, i-observe lang natin yung transcendence of God, na meaning is God is above, God is beyond, and independent of His creation. Ang key points po natin dyan ay hindi limitado sa oras, espasyo, o material na mundo ang ating Panginoon. Sabi dyan, heaven is my throne, and the earth is my footstool. Amen? Pinapakita nito na ang Diyos ay lampas sa templo, ritual o anumang gawa ng tao. Pangalawa po natin ma-observe doon yung sovereignty of God, meaning God is the supreme ruler over all, independent of us or His creation. So ang key point dyan, walang makakapigil o makakapag-control sa Diyos at ang lahat ng bagay, maging kalikasan, tao o kasaysayan ay nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Sa Isaiah 66 verse 2, sinasabi ko dito that has not my hand made all these things, and so they come into being. Ipinapakita lang po na lahat ng kanyang nilikha at lahat ng nilikha niya at lahat ay pinamumunuan niya ayon sa kanyang layunin. Ngayon, bakit importante natin itong pansinin o obserbahan? Amen? Ito po kasi ay mahalaga. Sa background po kasi ng text, dahil para ipakita sa Israel o sa people ng Judah, ang Diyos ay makapangyarihan at transcendent at soberano. At ang kalagayan ng kanyang tao, o yung Judah o yung Israel, kung ano ang kanilang being. Kaya ang mensahe na ito upang ipahayag, isiwalat ang kanilang mga kasamaan, ang kanilang mga kasalanan, at upang ipakita sa kanila na ang external na relihiyon, pagsamba, paghandog, ay hindi favorable sa mata ng Panginoon kung ang kanilang puso at layunin ay malayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya ang ating sermon question po ngayon ay who are the people that God's look upon with favor? Mapapansin po natin dyan na ginamit ko yung who. Bakit po? Kasi ito ay personal. Sa scripture po kasi sinabi ng Diyos that this is who I will look upon with favor. At ang I naman po dyan is personal na sasabihin ng ating Panginoon.
who are the people who God look upon with favor. And let's go to our main point subject. Number 1 is the humble. Ano kaya klaseng pagiging humble ang tinutukoy ng Diyos na sinasabi ng propeta Isias? Ito ba kaya ay katulad ng secular humility? Halimbawa, si Brother Aldos ay may bagong sapatos at napansin ni Clarence na, uy, bago ng sapatos mo, Brother Aldos. At sasabihin naman ni Aldos, hindi, ano lang yan, mura lang yan. Amen? Ito ba kaya ang tinutukoy na humble ng Scripture? Or kapag ikaw ay MVP sa basketball, tapos ibibigay mo kredito sa coach, mapapansin natin sa mga PBA na kanilang binibigay ang kredito kapag sila natatawag na MVP, binibigay nila yung kredito sa coach at sa team. Amen? Ito pa kaya ang tumutukoy na humble doon sa text. Katulad din ba kaya ito kapag ikaw ay magaling tumugtog at ikaw ay pinuri at sasabihin mo, praise God, glory to God. Ito ba kaya ay tumutukoy doon na ang ibig sabihin ng humble sa text? Ganito kaya klaseng humble ang tinutukoy ng salita ng Diyos. Upang malaman natin ang ibig sabihin ng propeta Isias sa salitang pagiging humble, ay binasa ko po ang original written ng salitang humble sa Hebrew na ang pronunciation ay and me, ani, na ang ibig sabihin ay poor, afflicted, lowly, needy, bowed down, and oppressed, and dependent. So, pinagmasdan ko mabuti, binasa ko mabuti yung iba't ibang salin, at ang pinakamalapit mo dito ay yung Tagalog, yung ang dating Biblia, 1905, na nakasulat po doon ay mahirap. At ang nakasulat doon ay dukha. Ngunit ang tao ito ay tinitingnan mo sa mga tuwing bagay, isang dukha. Amen? Ito ba ay tumutukoy sa pagiging physical na dukha? O ito ba ay isang homeless na walang matiran? Isang pulubi o nakatira sa barong-barong? O kapos sa labing at pangangailangan sa buhay? Itong dukha na ito, ganito ba kaya ang example o meaning ng pagiging humble? Lahat ng ating example na nabanggit ay hindi tumutukoy sa pagiging humble na sinasabi ng Scripture. Tandaan natin na ang mga hula sa ng propeta Isias ay patungkol sa Panginoong Jesucristo. At si Jesucristo ay dumating sa mundo na mas dominant ang pagtuturo sa lahat ng bagay, maging pamumuhay at kabanalan, lahat ay may kaugnayan sa pagiging spiritual. Ang ibig sabihin ng word na humble o ani o dukha ay ito po. Ang ibig sabihin po niyan ay spiritual poor, na may kaugnay na sinasabi ni Jesus sa sermon niya sa bundok na sinusulat sa Matthew chapter 5, mapapalad ang dukha sa Espiritu. Amen? Mapapalad ang dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ang ibig sabihin ng Diyos dito sa pagsasalita ng propeta Isias ay maging dukha ka sa Espiritu. Iyon ang pagiging humble na tumutukoy sa salita ng Diyos. Bakit kaya maging dukha sa Espiritu o ang pagiging humble o dukha sa Espiritu para sa people ng Judah? Bakit kaya? Kasi po, yun na rin po, nakatulong talaga, malaking tulong po sa akin makatulong po sa akin ang Bible Sermon Manual. Yun nga po, yung Prof. Epoy, na nakita ko doon po yung mga background and context, pinababasa ko po yung mga verse doon sa pangyayari sa aklat ng Isaiah. Dahil po at doon po kasabuan ang mga lingkod ng Diyos sa templo na hindi makatarungan at ang mga kasalanan po ay hindi sinusupil ng mga may posisyon o nasa offices ng Diyos. Katulad ng tinutukoy sa Isaiah chapter 1 verse 10, basahin po natin na mga pinuno ng Israel, pakinggan ninyo si Yahweh, ang inyong gawa ay kasing sama ng Sodom and Gomorrah. Yung minention po doon is mga pinuno ng Israel. At kabilang ang mga political leaders, religious leaders,
at mga elite sa lipunan, dito na pumapasok ang context ni Prophet Isaiah na nasa timeline siya ng great moral and political upheaval. The both that spiritual, religious, and leaders, failures of the people, injustice, idolatry, at oppression. Sila ay maghahandog kayawi, ganito po yung nangyayari sa kanila. Sila po ay maghahandog kayawi sa templo, ngunit pagkatapos mas marami silang gagawing kasalanan. Maghahandog po ulit. Maghahandog na maghahandog pagpambayad ng kasalanan at gagawa muli ng kasalanan. Ang mga religious leaders po dito ay may pananagutan dahil sila po ang nakakaalam ng tunay na pagsamba at tunay na nais ng Panginoong Yahweh. Amen? Sa panahon nila, bawal silang kontrahin sa mga ginadagdag nilang alituntunin sapagkat sila nga ang Pharisees, scribes, leaders, amen, mga elites. Tinitingnan nila ang kanilang sarili bilang spiritual na higit sa lahat ng mga tao sa people of Judah. Dahil sila ay mga nasa offices ng Panginoon. Hindi ba dito ang sinaway ng ating Panginoong Jesucristo? Tinulugsa niya ang mga hypocrites, mga scribes and Pharisees sa panahon niya. Sila ay mayabang at ang tingin sa sarili ay higit sa lahat. Ngayon, mas nalilinaw na ang ibig sabihin ng humble sa Scripture. Amen? At ayun nga po, hindi nila tinuturing na dukha spiritual. Sila ay nagmamata sa Diyos at iniisip nilang sila ay pinalulugan ng Diyos. Kaya nga ang ating application dito ay katulad ng una kong premise ay ang cultural Christian, nakabase ito sa mga tradisyon at kultura, sa mga ritual at paghahandog. Iniisip nila na kapag nakapaghandog sila at may nagawa sila sa templo ng Diyos ay nalulugod sa kanila ang Panginoon. Ngunit kinalilimutan ang mas importante kay Yahweh ang pagiging mababa mukha sa Espiritu. Kaya't sinabi sa Isaiah 66 verse 4, ipaparanas ng Diyos sa kanila ang parusa sa mga gumagawa ng kasalanan. Hindi ba't sa ibang mga iglesia ay nangyayari pa rin ang ganitong kasamaan? Ako po ay nag-quote at ako po ay mahilig magbasa at manood sa internet at sa mga history na sinasabi ko. Kaya nga nag-conclude po ako na hindi ba't sa ibang iglesia ang nangyayari pa rin ang ganitong kasamaan? Ang mga pastor at mga lingkod ng Diyos ay hindi sinasabi ang totoong kalagayan ng tao sa harap ng Diyos. Amen? Mas inuuna pang punuin ang bulsa at hindi sinasabi ang totoong kalagayan ng tao sa Diyos. Kaya napakalaga ng observation ng transcendent and sovereignty of God. Amen? Hindi nila sinasabi yung kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Kaya sa ibang iglesia ay may regular na sumasamba sa araw ng Sabat pero part pa rin ng LGBT. May mga nagsasabing hindi kasal, may mga nasa offices ng Diyos na yung tao na yun hindi kasal, hindi sila kasal pero isinasama sa part ng ministry. At mayroon pa akong narinig sa ating professor, may mga iba na singgero, pero nasa office din ng Panginoon. Okay lang ang bakla at tomboy at mga pastor ay nakatalaga sa tahanan ng Diyos ay walang pakialam. Basta ang tao na yun ay nagbibigay ng ikapo, walang problema. Kaya kung mga tao nito ay walang pagpapakumbaba o pagiging dukha sa Espiritu, mas nakatuon ang kanilang puso sa mga ritual at tradisyon sa templo at malayo ang puso nila sa Diyos. Nauso pa nga ang katagang kapag ang isang pastor ay yung sinabihan na mali ang ginagawa, sasabihin is, gagawin i-quote ang message sa Psalms na touch not my anointed. Yun ang pamilyar po ba tayo dyan? Yes. Na sinasabi ng pastor, touch not my anointed. Ako yung anointed. So yun, na ginagamit ng ibang pastor kapag sila ay ginegosyon sa kanilang maling ginagawa. Sa panahon ni Stephen,
na tinatawag na martir na Kristiyano, tinalakay niya ito at may kaugnay ang kanyang sermon sa Isaiah 66. Doon sa mga gawa 7:48-50, ginamit ni Stephen, pinuno ni Stephen yung Isaiah 66:1-2 upang hamunin ang labis na pagtitiwala ng Hudyo sa templo. Ginamit ni Stephen ang talatang ito upang ipunto sa Sanhedrin na ang kanilang labis na focus sa templo, hypocrites acts ay walang silbi kung ang kanilang puso ay mapagmataas at matigas at hindi dukha sa Espiritu. Ang application po natin dito, huwag tayong maging katulad ng mga gumaganap sa ritual ng templo na walang pagpapakumbaba, pagiging dukha sa Espiritu, sapagkat hindi ang mga gawa ang tinitingnan ng Panginoon, kundi ang puso ng tao. Kung tayo ay nasa posisyon na mga tungkulin ng Panginoon, huwag natin gamitin ang ating posisyon upang makipagkompromiso sa paggawa ng kasalanan. Sa halip gamitin natin ang ating posisyon upang ipahayag ang katotohanan at sabihin ang kalooban ng Panginoon. Amen? Personal po ang mensahe ng Diyos ngayon. Sino? Who are the people God's look upon with favor? Yun po yung taong dukha sa Espiritu o humble at mapagpakumbaba. Pangalawa po, who are the people looks upon with favor? At ang pangalawa po natin main point ay the repentant or contrite in spirit. Sa Isaiah 66 verse 2 po, sinabi ng Diyos na hindi lamang ang ritual ng templo ang mahalaga sa Kanya, kundi ang pusong basag at humihingi ng awa at tunay na nagsisisi. Sinabi niya, I will look to the people of contrite in spirit. Sa formal-based translation po, karamihan sa salin ay contrite in spirit, nasa ulan. At kung mapapansin nyo po, puro contrite in spirit ang nakasalin. Maaaring pinapanatili nito ang structure ng original text. Kaya sa pag-approach mo natin nitong text, maaaring masasabi po natin itong formal equivalence. Kaya nahayag at ibig sabihin ng mensahe na tinitingnan ng Diyos ay ang tao repentant o contrite in spirit. Ayon kay Matthew Henry, isang kilalang Bible commentator, ang taong contrite in spirit para sa kanya ay humble for sin, self-distrusting, dependent on mercy. Ito ay may pagkakatulad sa awit ni David sa awit 51 verse 17 that a broken and contrite heart, O God, you will not despise. Makikita natin dito ang tunay na paglapit ng Diyos ay mula sa pusong basag at tapat hanggang magbago. Hindi ito nag-justify at repentant ang kanyang puso. Isa sa mga problema ng Israel ay ang kanilang puso ay naging callous. Nasa scripture din po yan ng Isaiah. Amen. Sabi ng Isaiah chapter 66 verse 10, make the heart of this people callous. Sa ibang translation, yung puso, palibutan ng taba. Amen. Make their ears dull and close their eyes, otherwise they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn and heal. Dahil dito, ang paggawa sa kanila ng kasalanan ay parang normal na lang, kaya mahalaga na ang kanilang puso ay maging humble. Amen. Tigil na ang hypocrisy, injustice, idolatry, paghahandog at kapag nagkasala, basag ang puso upang anutan ng Diyos. Amen? Isang malinaw na illustration po natin dito, ang maibibigay ko po ay yung doon sa 2 hari ng Israel na parehong nagkasala, ngunit magkaiba ang tugon sa pagkumpronta ng propeta. Ang 2 hari nito ay parehong pinili at inanoint ng Panginoon. Una pong hari nito ay si Hari Saul, nung kinumpronta ni Samuel tungkol sa kanyang pagsuway sa utos ng Diyos sa pagwasak sa Amalek, ngunit nagdepensya siya at sinabi niyang isinagawa niya ang utos ng Panginoon kahit hindi naman. Kahit mali na sinabi ni Samuel na hindi niya ito lubos na sinunod. Makita natin ang puso ni Saul ay matigas at kalyos at hindi tunay na nagsisisi. Amen?
Amen. Sa kabilang banda, si Haring David ay nagkasala sa Diyos sa pamamagitan ng pangangalo niya at pagsiping niya kay Bathsheba. Makakaunawa po dito sa akin yung mga nagbabasa ko ng Biblia. Pagsiping niya kay Bathsheba at pagpatay niya kay Uriah. Hindi na mahalaga kung gaano kalaki ang kasalanan na nagawa ng dalawang hari na ito. Sapagkat ang maliit, sabi sa James, ang maliit na kasalanan o malaking kasalanan ay pareho lang sa mata ng Panginoon. Si Haring David, nung pinumpronta siya ng Propeta Nathan, agad niyang inamin ang kanyang kasalanan at nagsisi at humingi siya ng tawad. Makikita natin yung ibig sabihin ng contrite spirit o pusong basag sa puso ni David. Samantalang ang puso ng hari Saul ay naghahanap siya ng masisisi. Yung ano kasi, para lang naman yan sa para lang naman yan sa Diyos. Hindi ko pinatay lahat ng mga tupa, mga baka, at natakot ako sa mga tao. Kumbaga, si Saul ay nagja-justify siya, naghahanap siya ng masisisi. At tinitingnan pa rin niya ang kanyang posisyon nung mapahiya siya sa pagkumpronta ng propeta. Sabi nga niya, i-paraphrase ko na lang po, kahit man lang yung aming katayuan bilang hari, wag mo ipahiya. Ito ka Samuel. Kaya nga napunin yung ano ni Samuel dito. So, that's it. Siya ay nag-justify. Samantalang ang puso ni David ay contrite at pasad at humihingi ng tawad at lumalapit sa Panginoon. Ang dalawang halimbawa na ito ay nagpapakita na tinitingnan ng Diyos ay hindi ang posisyon, kapangyarihan, ritual, kundi ang pusong humihingi ng awa at tunay na nagsisisi. Ngunit hindi pa dito nagtatapos. Dahil pareho nga silang nagkasala at pareho silang may consequences, kung babasahin natin ang kasaysayan ng dalawang hari na ito, pareho nilang tinanggap ang consequences, ngunit magkaiba pa rin ang pugon ng ginawa. Si Saul ay patuloy ng pagkakasala, pagsuway at pagiging matigas ang puso. Nakikita po natin doon sa timeline niya, ang paggawa niya, pinatay niya yung mga priest ni Yahweh. Pinagtakhan ang buhay ni David ng ilang beses. Sumangguni sa necromancer o sa mga kumakausap sa patay at nagpatuloy sa iba pang mga salanan. Habang si Haring David naman, siya ay parang lupa na ginugupitan ng pastol. Bagamat mabigat ang consequences, hindi niya sinisi ang Diyos at hindi nagpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Namatay ang anak niya kay Bathsheba, alam naman po natin yan, nirape ang anak niyang babae, at ang sarili niyang anak ay hinagahangad na agawin ng kanyang trono o kaharian. Namatay ang kanyang mga lalaking anak at nilaring pa siya ng isang kamag-anak, isa ko sa Simei. Pinagbabato siya at pinagmura. Pero napakaganda ng kanyang puso nung sinabi ng kapatid ni Joab na, Panginoon, patayin na natin na, pinagmura ka, walang respeto sa'yo, hari ka. Pero ang sabi ni David doon, hindi natin alam. Baka yan ay kalooban ng Panginoon para babae. Napakaganda ng puso. Kung mababasa natin na tinanggap ng consequences ni David, hindi siya nagkipagsig laban sa Panginoon. Patuloy siya nagpakumbaba. At mababasa natin karamihan sa mga sulat niya sa mga awit kung paano tinatanggap ang paano ng Diyos, pagdidisiplina, at patuloy na lumalapit sa Diyos at nagpapalinis sa Panginoon. Ito ay isang malinaw na halimbawa ng repentant heart and contrite in spirit. Pusong handang tanggapin ang kasalanan at humingi ng tawad at lumapit sa Diyos. Kahit sa gitna ng mabigat na consequences, dahil nasa mabigat na kasalanan, handa tayo lumapit na pusong basag at gaya ni David and repentant heart. Amen? At pangatlong main points natin ay tremble at the word of God. Who are the people God's look upon with favor? And number 3, tremble at the word of God. Sa salin po ng PMBD, mababasa po natin dito na ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisipag-sisi sa may takot. Hindi lang may takot, kundi may takot at sa utos ko'y sumusunod. Pinagbabasa ko po lahat ng salin, MBD lang po ang nakasulat doon na sa utos ko'y sumusunod.
kahit siya ay meaning-based lang, hindi siya formal-based translation, interesting po ito kasi dahil mas pinapaklear niya at ine-express yung kahulugan ng pagkatakot sa salita ng Diyos. Ang dalawang naunang main points natin is the humble and repentant ay magiging tugon nito ay ang pagkatakot o pagsunod sa salita ng Diyos. Amen? Ang tatlong bagay na tinibigyan ng Diyos ay may kaluguran at pabor ay pagiging humble, repentant at may takot at may pagsunod nga sa kanyang mga salita. Kaya hindi natin pwedeng dagdagan ng pinpoints ng Isaiah 66 verse 1 and 2. Sapagat ito ay may pagkakasunod o pattern ng isang taong tinitingnan ng Diyos. Kaya masasabi natin ang Diyos nga ay soberano, makapangyarihan, at alam niya ang lahat ng bagay. Matapos mong ma-recognize na kailangan mo ang Panginoon sa lahat ng bagay, maging humble ka, dependent ka sa Kanya, at hindi sa mga paghahandog o templo at posisyon sa iglesia, ikaw ay magpapakumbaba, repentant at may pagtalingkod sa mali mong ginagawa at handang tanggapin ang consequences ng iyong kasalanan. Umasa ka sa habag at awa ng Diyos, maging basag at repentant heart. Ang panguling mong response ay matakot ka sa salita ng Diyos. Hindi ka lang basta matakot, kundi may pagsunod sa kanyang utos. Upang mas lalo natin maunawaan ang salitang pagkatakot sa salita ng Diyos, maaari natin silipin ang senaryo doon sa Ezra chapter 10 verse 1 to 4. Napakaganda po na itong napakaganda po natin pagkuhanan ng pag-aaling tulad dahil sinabi po dito, habang si Ezra ay nakadapang nananalangin sa harap ng templo at kumatangis na ipinapahayag ang kasalanan ng bayan, umalibot ang napakaraming tao na buong kapatitan ding kumatangis. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni si Canayas na anak ni Jehiel mula sa Kanilam, nagtaksil kami sa ating Diyos dahil nag-asawa kami ng mga babaeng daluhan. Gayunpaman, may pag-asa pa rin ang Israel sa kabila ng lahat ng ito. Kaya sumusumpa kami. Dedication sila. Kaya sumusumpa kami ngayon sa ating Diyos na palalayasin at ihiwalayin namin ang mga babaeng ito pati ang mga anak nila. Gagawin namin ang payo mo at ang iba pang mga pinuno na may paggalang sa utos ng Diyos. Take note, ito po ang pinakamahalagang parte. Tutuparin namin ang anumang tinakda ng kasulatan. May pagkatakot sa salita ng Panginoon, buong kapaitang tumangis, inamin ang kasalanan, sumumpa sa Diyos na palalayasin at ihiwalayin ang mga asawa, hindi lang asawa kundi mga anak at mga ang panghuling salita ay susundin namin ang itinakda ng kautusan. Amen. Sasabihin ko pa yung context ng Ezra chapter 10 in Deuteronomy chapter 7, 3 to 4, ito ay batas at kautusan sa Israel na huwag kayo makipag-asawa sa mga lahat ng dulo is sites, Canaanites, Hivites, Jebusites, Perizzites, ay mahigit na ipinagbawal sa kanila ng Panginoon dahil ang reason niyan mahahawa sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at magiging sanhi ng paglayo nila sa Panginoon Yahweh. Amen? Alam mo ng Israelita, pagkatapos ng exile ng Israelita sa kamay ng pagsakop ng mga ng Babylon, sumunod na may hawak sa mga Israelita ang Persian Empire. Kalooban ng Diyos na magkaroon ng pabor si Nehemiah sa hari ng Persian para ma-rebuild ang temple at ang wall ng Jerusalem. Matapos ang mahabang taon ng paghihirap nila sa Babylonian, sa kamay ng Babylonian. Kaya ito, nagkasalahan na naman sila sa Panginoon. Nagsipag-asawahan ng mga Canaanites. Pero hindi tayo dapat mag-focus doon. Mag-focus tayo kung paano yung response nila nung marinig nila yung salita ng Diyos. They have fear, tremble in the Word of God. Kaya sa Ezra ay labis na nalungkot nga at natumatangis. Amen? At nakadapa at pinapahayag ang kasalanan ng bayan.
Dito natin makikita ang tunay na may takot sa salita ng Diyos ay mayroong pagsunod. Ang lahat ng mga nasakot sa pag-aasawa sa mga taga-Kanaan, mga pinuno ng Israel, may takot sa salita ng Panginoon. Lahat sila sumunod. Napakahirap na asawa mo at sarili mong anak, papalayas mo sa iyong isa ito sa mga napakahirap na desisyon. Pero ang nakaka-admire lang dito is they tremble at the word of God. Sa panahon natin ngayon, wala nang paggalang ang tao sa salita ng Diyos. Sa paggawa pa lang ng mensahe, makikita mo sa internet, karamihan sa mga mega churches na mga pastor ay puro pera. Pagpapalain ka ng Diyos, basta sumunod ka Jesus, sumama ka sa church na to, you will be prospered. Yan po yung kanilang madalas na kataga. Puro motivational preaching, puro financial advice na preaching, puro panguto sa mga tao na mga nakikinig. Hindi sinasabi ang totoong kalagayan ng tao sa Diyos. Sa panahon ngayon sa social media, bilang na lang ang mga nag-preach na maririnig mo about repentance, about sa kalagayan ng tao sa harapan ng Panginoon, about sa mga kasalanan. Kasi bakit? Mauubos ang members nila. Magmasid-masid po. Amen? Kaya nga ang mensahe ng pagiging transcendent at soberano ng Diyos para ipakita ang kalagayan ng tao sa Diyos kung ano sila sa harapan ng makapangyarihan, perpekto, banal na manlilikha. Ngunit ang tinitingnan ng Diyos ay ang pinalulugdan niya ay ang humble, repentant at may takot sa pagsunod sa Kanya. Ang kalagayan po ng people ng Judah sa harapan ng Panginoon ay labi sa kanilang mga kasalanan. At ang mga political leaders ay sangkot sa paggawa ng kasalanan. May mga posisyon sa templo, ngunit walang takot sa Diyos. May mga leaders sa iglesia na hirap bitawan ang tinatawag ng kasalanan, ngunit nakikita naman ito ng Panginoon. Mga Ngaral 12 verse 13, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang utos, sapagkat ito ang katungkulan ng tao. Who are the people who God's look upon with favor? Yung may takot sa kanyang salita, may panginginig, at may pagsunod sa kanyang utos. The people whom God's look upon with favor, ito po ang ating magiging application. Kung nais mong pinan ka ng Panginoon na may pabor, una, maging lukha tayo sa Espiritu. Kung tayo ay biniyayaan ng Diyos sa ating spiritual gift, kahit ano pa yan, ministry to teach, evangelize, to preach, to encourage, wealth, kayamanan, posisyon, and posisyon sa church, lahat ng ito ay para sa kalawalatian ng Panginoon. Ituring natin mababa tayo kaysa sa iba, sapagkat ang Diyos lang ang mataas, banal, transcendent, at soberano. Pangalawa po ay maging repentant and contrite in spirit tayo. Alam ko po hindi tayo perfect being. We are in struggle every day in sin. So if we commit sin to the Lord, despite of our weaknesses, lumapit tayo sa Diyos ng may kababaan at basag na puso kagaya ng David upang kalugdan niya tayo. Amen? Pangatlo, maging response natin palagi ang pagkatakot sa salita ng Panginoon at pagsunod sa Kanyang mga salita. Tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sa mensahe na ito. Malalim po ang kalugan ng inyong mga salita, ngunit sa biyaya po sa amin, naunawaan namin ang tao iyong kinalulugan. Tinitingnan at binibigyan ng pabor. Tulungan po kami, Ama, na ma-i-apply ito sa aming mga buhay at maluwalhati namin ang iyong pangalan sa aming pamumuhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.